ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang panganay na anak ng aktres na si Jana Dominguez. Wala ka sa tabi ng anak mo na nangyayari lahat yun. Bigla yata siyang wala na. 12:20. Nabuta ko na lang. May para-stop siya rito na yung ginagamit sa patay. At at the same day na namatay ang kanilang panganay, pinanganak naman ang kanilang bunsong anak. Nung nag-time na nanganak ako, nag-reply pa pala siya noon, praying mommy, sabi niya ganyan. Sabi ko nga, umalis na sila Mickey, tahan na si Isa kasi mas kailangan. So nag-aantay ako na update. At doon pa yung hope ko na tumawag si Ate Lynn noon, okay na, may conscious na si Isa. Thank you ako ng thank you. Tapos biglang nire-revive na naman. So parang hopeless yung feeling na wala ka sa tabi. Ito sa mga biggest regret namin na nung time na last breath niya, wala kami. Last breath niya, wala kami. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. Today, we're gonna be talking about another topic patungkol sa recent post ng aktres na si Jana Dominguez na inulan ng heart at sad reactions ngayon online. What would you feel na sa mismong araw na nakatanggap ka ng magandang regalo ay may nawala naman sa iyong pinakamamahal mo? Magse-celebrate ka pa ba or magluluksa? Tadhana ba itong ituturing or isang aksidente? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakilala, Jamie Ann Kisumbing Angeles, also known as Jana Dominguez, is a Filipina actress, comedian, and host. Nakilala siya sa sitcom na Pipito Manaloto as she portrays the character of Maria. Ay, ayoko sir. Nakikita ko po kayo. Ayoko po magsinungaling. Pumikit ka? Pikit po? Oo. O yan, nakikita mo ako? Hindi na po. Si Jana ay merong 4 na anak sa kanyang partner na si Mikey Ablan. Namely, Isabel Ablan, Kaylee Ablan, Gabby Ablan, and Leon Ablan. Going back last October 9, Jana posted on her official Facebook account a picture of her newborn baby named Leon with her sister Isabel na nakaratay sa kabaong. Sa kaparehong araw na matay ang kanyang panganay, ay isinilang naman niya ang kanyang bunso. She also posted an announcement sa kanyang Instagram about the passing of Isabel. Sabi pa niya rito, "It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Isabel Ablan. She has touched so many lives and she has been an inspiration to many." Ayon kay Jana, ang dahilan umano ng pagkamatay ng kanyang anak ay sudden heart failure at lung infection. According to National Heart, Lung and Blood Institute, ang heart failure ay isang condition wherein hindi na nakakapag-pump ang puso ng sapat na dugo for our body. Maaaring ito ay mangyari if your heart can fill up enough blood or if your heart is too weak to pump properly. Common ang kondisyon na ito sa mga matatanda, however may possibility pa rin na magka-heart failure ang mga bata, just like what happened to Isabel. Sa kabilang banda, ang lung infection naman ay nangyayari kapag ang virus, bacteria, or fungus ay nakapunta sa baga mo that causes inflammation. Ang infection na ito ay from mild to severe that requires medical treatment. Kwento pa niya, Isabel daw ang type na tao na hindi nagsasabi kahit pa may nararamdaman ito dahil ayaw daw nitong makaabala sa iba. However, nang nasa kondo umano si Isabel, ay bigla itong inatake wherein nahirapan itong huminga. Kaya naman agad-agad nila itong pinuntahan. Nakailang attempts umano na i-revive si Isabel, but it seems like God already called her to come back home. Just to be clear and for everyone's info, si Isabel, anak ni Mickey, which is yung husband ni Jana Dominguez ngayon. So basically, biologically, hindi ito anak ni Jana. However, itinuring niya ito na panganay. 9 years old umano na punta sa kanila si Isabel. And at that time, wala pa silang anak ni Mickey. Masasabi nilang maybe talagang hinintay lang nito na isinilang ang kanilang bunso bago ito mamaalam sa mundo. Moreover, isa din umano si Isabel sa mga nagsuggest sa pangalan ni Baby Leon. The following day, Jana continues to post pictures of her with Isabel sa kanyang social media accounts, reminiscing their happy moments together as a family.
Dagdag pa rito, nag-post din ng pamamaalam ang aktres na si Iwamoto. For context, si Iwamoto ay naging ex ni Miki. Kaya naman naging stepmom din ito ni Isabel, My Little Butterfly. He also said na hindi siya makapaniwala sa napakabilis na pagkawala ni Isabel. Kwento pa niya sa kanyang post, My heart is in so much pain to all the people asking, Isabel is my firstborn daughter. And yes, hindi ako ang biological mom niya. I was her stepmom for a couple of years. Pero I know in my heart na mahal ko siya kahit hindi ako ang nagluwal sa kanya sa mundong to. Tinuruan niya ako maging mommy. Fast forward last October 12 ay inihatid na nila sa huling hantungan si Isabel. Sabi ni Edo Pamintuan sa kanyang post, Paalam our Chabilits. Rest in God. October 13, Jana posted their last family picture together na complete na umano sila. Now, because of this, nakatanggap ito ng libo-libong reactions mula sa mga netizens. Gaya na lamang ni Jen Monterrey. Sakit niyan tuwing magbe-birthday ang anak mo, maaalala mong namatay kasi same day. Sabi naman ni Senyorita Maldita, condolence po, nakakalungkot, parang palit buhay naman yan. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, maikli lang talaga ang buhay. Wala kasing makakapagsabi kung kailan ang huling araw natin sa mundo. That's why we have to cherish every opportunity that we have with our loved ones. Dahil baka bukas ay huling araw na pala nila. Now, if you're watching this right now, maybe there's a reason why. Maybe it's time for you to call that person that you've been so grateful for. At pwede mong sabihin sa kanyang salamat kasi nandyan ka. Dahil baka bukas, hindi niya na ito marinig. Number 2, there's still reason to celebrate. Now, don't get me wrong, hindi ko sinasabi na huwag kang umiyak or malungkot kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. But the fact that they lived is already a reason to celebrate. The moment that they enjoy this life is already a reason to celebrate. After all, lahat naman tayo doon din ang punta. That's why we should live this life as if we are in celebration. Number 3, allow people to take their own time. In this situation, the couple might not know kung dapat ba silang maging masaya o dapat bang magluksa dahil sabay na nangyari ganitong insidente. So kung may kakilala ka who is in this similar kind of situation, allow them to take their time. Kung sa araw na nakita mo sila ay masaya sila, just let them be. Kung malungkot naman sila, just support them. Remember that both feelings are valid. You would understand more if you are in the same situation. Real talk. That's our hard, but life is harder. When we thought that life is over for us because somebody passed away, hindi totoo yun. Sabi nga, di ba, habang may buhay, may pag-asa. For those who passed, they're already at peace. At huwag mo sanang hayaan na ikaw mismo ang hindi makausad dahil sa sakit na nararamdaman mo. Hindi naman ibig sabihin na kapag napakawalan mo na, ay hindi mo na mahal at hindi mo na maaalala. Did you know that you can also show love to the person who just passed away by living the life that you deserve? Mas magiging masaya sila kung makikita nilang magpapatuloy ka sa buhay. Remember that it's their life that ended, pero hindi yung sayo. And in this case, what a great reminder that in every ending, there is also a new beginning. Let's have it more.